Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Amen. Magandang gabi po, Huya Sir. Magandang malamig at makulan ng gabi. Brother Tony, good evening. Amen, amen. At syempre, sa dalawang nagagandahang co-host natin. Bagamat kulang yung isa, yung dalawa nandito. Good evening, Yes. Sister Ara Good evening po. and Sister Rona. Good evening po, sir. And syempre, sa mga naunang nag-aabang sa atin, shout out to all of you. Yung mga nauna at Yeah. maagang nakapaglagin. Yes. Special mention kay Serge. Sergio Fernandez, shout out to you. Yun, kasama ko sa Philippine Navy dati yan, Brother Tony. Amen, amen. It's great to see you. Ara, Yes, sir. Speaking of mga naunang mga viewers natin, marami na po tayong nakita dyan, sir, na nag-tune in na po. Siyempre, especially po na kasama na po natin ngayong gabi ang ating mahal na pastor. Pastor Hilorena, Hello, good evening Sir, po. good evening po. Yes, sir. Good Po, evening. magandang gabi po. At ganun din po si Pastor Louie. Nakita ko na rin Amen, po Pastor na Louie po. Sir, good evening. nanonood na po. At ganun din po, si Sir Gerald Arevalo, sabi niya nanonood po sila doon sa kanilang salon. Talaga? Kasama yung mga South Border Yes, at Fathers yung Hairmate hair. Salon. Good Amen. evening po sa Good inyo evening. dyan, sa mga Salamat sa nanonood. maganda naming hair. Yes po. At ganun din po, si Ma'am Diane Cass. Ayan, nanonood na yan. Shout out to you. Congrats for graduating number 2. And Yun. isa rin Diane Valencia. Sister Wow. Yun. Dan. Good Dan, evening shout out po. to you. Keep tuning in, Dan. God bless you. Ayun, kasama na rin po natin si Ma'am Noyce Navarro. And Hello po, ganun Ma'am din po, Noyce. kasama na rin po natin ang mother po ni Sir Tony, si Ma'am Josephine Hello, Mother. Jopenes. Nanonood na po sila ngayon. At ganun din po si Ma'am Genevieve sa Ramos Tarlac. Good evening po sa inyo dyan. At si Ma'am Yang Lauren na nanonood na rin po ngayong gabi. At si Sir Al Mario, nanonood siya mula sa Kingdom of Saudi Arabia. Magandang Amen. gabi Shout out to po. you, Al. Shout out to you. Yes. Sergio, shout out yan. At si Sir Noel Gumabay po, nanonood na po ngayong gabi. Sir Amen. Noel, magandang gabi po. Himala. Special shout out to you. Himala. At ganun din po si Ma'am Moriel Garino, nanonood Hello po, na rin Ate po. Moriel. Ayan, magandang gabi. At sa iba pa po ng mga kasamahan natin dyan, especially po sa team preparation. Ayan, manood na po kayo at i-mention na po o itag na po yung mga kasamahan natin kada grupo ng team prep. And syempre, sir, babatiin din namin yung mga live audience po natin. Amen, amen. Kasama Meron po dito dyan eh. ang aking leader sa Team Fearless, si Sir Emilio Dael. Sir Emilio. Kasama yung Ah. ating interpreter. At syempre, Yun. yung ating interpreter. Hindi natin makakalimutan yan. Ayan, and Sir To. Ayun, si Ma'am Sahil din Kasama po. natin si Ma'am Sai. Oo, nakasama Hello, natin Ma'am sa comment Sai. section. Co-host natin. Yes, ayan po. Ma'am Ron, baka may mga babatian po kayo. Yes, Songbird, babatiin ko dapat yung bisita natin last Sunday, sir, na pamangkin ni Sir Bernie, mag-attend siya actual. Kaya lang nagkaroon ng changes sa schedule. Kaya sabi niya, manunood na lang Online. siya. Online. Yes, online. Hello po. Mamel, hello po dyan. At last week, pati yung kanyang mother, sir, na kapatid ni Sir Bernie, nanonood. Wow, amen. Shout out po Ayun. sa inyo. Good evening po. Meron din dito, hindi ko po alam yung name niya talaga, pero yung account niya, si Kwan Lian. Good evening po sa lahat from Negros Occidental. Maayong Ayun, gabi, good dihan, evening po. ninyong tanan. And si Ma'am Chona Juarez, magandang gabi po sa inyo dyan. Ayun, Sir Ton. Amen, Okay. amen. Alright, so sa mga operator natin, medyo mahina daw po yung microphone ni Sir Roy sa live. Yun. Yan. Alright, sige po, pakiayos na lamang po. Well, anyway po, no, once again, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. We are truly blessed that once again, ayan, muli nating ipagpapatuloy yung ating pong topic regarding po sa advantages in preparation. No, na kung saan ang ating pong pinagtutuunan ng pansin is about preparation spiritually. At ako po ay natutuwa dahil ngayon po ay muli nating babalikan yung na-discuss na natin before. At ito po ay napakahalaga, kaya sa mga nanonood po sa atin po ngayon pong gabi, itag po natin yung mga kakilala natin, mga kaibigan, lalong-lalo na kahit yung mga kaaway natin, pwede natin itag. Itag natin ang manood ng ating programa dahil ang bawat isa po sila sa kanila dyan ay marami po silang marutunan. Sir Roy. Alam mo ba, Tony? Sa mga taga-subaybay namin, nung pinag-uusapan namin yung topic ng episode na to, kasi almost every month, bagong topic kami. Ano ang dapat paghahandaan bago mag-asawa? Yes, sir. So, iba't ibang aspeto ng buhay. May financial, may social, may emotional. And nag-focus kami sa spiritual. And we realized that when you are spiritually prepared, it will
influence all other aspects of your preparation for marriage. Yes, sir. Tama po yun. Yeah. Pati yung mic, ma-influence siya. Kung spiritually prepared ka. So, it will influence Tama, sir. all aspects. So, nag-umpisa kami sa first episode for this particular topic, preparing for marriage while you are single. And pinag-usapan natin yung spiritual preparation. But spiritual preparation will also impact into the other areas of preparation. Ito yan. Yes, To sir. include the finances. Yes, sir. Amen. Bakit? Ano sabi mo, Brother Tony, kanina? Anong sabi ng isang 2022 survey sa US? Ang sabi po sa survey na nakita natin, Huya, from around 20 to 40%, ang isa po sa cause ng divorce sa US, ito po yung statistics ng ginamit po natin is from the US, is about 20 to 40%. Ang naging cause is about financial problem. 2022 survey yan. Yes, sir. 2022. And I also believe in the Philippines, marami tayong mag-asawa ngayon na ang finances ay isang malaking issue. Kaya nag-aaway kayo. Totoo yan. That's right. So, maaring sasabihin ninyo na kulang ako sa preparation financially bago nag-asawa. Yeah. Tama po yun. But ang mas malaking preparation po doon is the spiritual preparation sapagkat maa-address niya rin ang financial preparation. Totoo yan. Yes, sir. Alam niyo po, sa buhay mag-asawa, financial decisions are shared decisions of the husband and the wife. That's right. Amen. Hindi po pwede na yung lalaki lang, Brother Tony, mag-isip na ito ang gusto kong gastusan. Hindi. O yung babae. Ay, mas lalo na, sabi ni Ara. Mas Totoo lalo po na. yan. Yung listahan ng lalaki, 2 lang. Bagamat mamahalin. Sa babae, 20. Maliliit nga lang, pero marami. May Bombay doon, may Lazada, may yung mga delivery dyan, whatever. May mga online shopping dyan. So, it is a shared decision ng mag-asawa. Kung shared decision yan, dapat may batayan. That's right. Ano Amen. yung batayan? Yung prinsipyo. That's right. Amen. Saan manggaling ang prinsipyo? Dapat sa salita ng Diyos. Amen. Amen. So, importante, Brother Tony, ang mag-asawa, bago sila mag-asawa, may prinsipyo na ang young man at ang young lady on finances na nanggaling sa Biblia. Salita ng Diyos. Amen. And that's the advantage. Amen. Malaking bagay po yun na habang ngayon pa lamang po hindi pa kayong magkasama or wala pa po kayong sarili ninyong pamilya o asawa, alam nyo, napakagandang advantage po nito dahil wala namang automatic na magaling tayo kaagad on how we handle our finances. Hindi kaagad, walang inborn na ganyan, na magaling ka kaagad mag-budget, magaling mong kontrolin yung iyong sarili, no, sa paghahawak ng iyong pera. Wala pong ganyan, no? Iyan po ay paunti-unti po natin na natututunan at nagpapasalamat tayo, napakaliwanag po yung tinuturo ng Biblia. Kung naghahanap tayo ng reference kung paano tayo matuto on how we handle our finances, yung Biblia ay hindi nagkukulang. Diyan tayo magpasalamat. Alam niyo po mga kapatid, no, napakadami pong itinuturo na sa mundo pong ito na regarding on how to get rich. No? Marami pong ganyan. Robert Kiyosaki. Yeah. Marami Mga Brother ganyan. Tony. Tapos yung mga power, mga ganyan. Di ba? Laws of power. Laws of Di ba? power. Mga Yan, ganun. ang daming ganyan. Di ba? Para daw sila po ay magkaroon ng financial freedom or financial Yung sinasabi, sir, na yung iba nga, sir, di ba, naniniwala sa mga feng shui para yung Totoo mga yan. energy. Pampaswerte. Pampaswerte. Tama, maganda yan, Yung ma'am. mga principles sa accounting. Yeah. Di ba? Para sa negosyo. Yes, Yes, Sa sir. mga management principles para lumit ang gastos at tumaas ang kita. That's right. Maraming ganun ba dito? Yes, sir. Pero yan, ang sinabi niyo ho yan, napakaganda niyan eh. Marami tayong matututunan po dyan. Pero alam niyo po, yung itinuturo po ng Biblia ay hindi po ito yung ilalagay tayo sa ipapahamak po natin. Maaring marami tayong natutunan sa mga books na ino-offer po ng mundo pong ito. Pero alam niyo po mga kapatid, kung ang wisdom ng tao ang pagiging basihan natin, alam niyo po, hanggang may limitasyon yan eh. Alam natin na hanggang dyan lang yan at ang pinaka-the best na magiging reference natin on how we manage, not tayo po ay matuto on how we handle our finances, wala pong iba kundi yung salita po ng Diyos. Alam niyo po, Huya, each one of you, especially team preparation, ang bawat isa po sa inyo, ay naghahangad kayo ng sinasabi natin ng financial success. Sino nga ba ang ayaw ng ganun? Lahat naman tayo eh. Di ba? Hindi naman masama, Brother Tony. Hindi masama. Na pinagpala ka Yes, financially sir. or kumita ka Amen. sa negosyo mo. That's Hindi masama right. yun. That's right. Kaya, alam niyo po, hindi po masama na magkaroon po ng ganyan. Pero balikan po natin, saan nga ba dapat natin pagbabasihan?
napakaganda yung sinabi po kanina ni Huye, no? Kung magkaiba yung prinsipyo na tinatayuan ng lalaki, magkaiba yung prinsipyo na tinatayuan ng babae, pambihira sabi ng Bible hindi magkakaroon ng magandang pagsasama yung dalawang tao na magkaiba po yung sila ng kanila po paniniwala. Prinsipyo. Yeah. Yeah, magkaiba po ng kanila pong prinsipyo. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon bilang isang young people, tinuturuan tayo na dapat iisa lang yung ating katatayuan na prinsipyo na panghahawakan. Ay, Brother Dito Tony. po, makukuha natin yung tinatawag nating financial success na itinuturo po ng Biblia. Huya, sir. Brother Tony, marami sa mga taga-subaybay natin, maaaring iniisip nila, young man and young lady, hindi na kailangan yan. Basta kami nagmamahalan. Yun. Alam niyo po, tama po yan, nagmamahalan kayo. But without the right principles on how to handle your finances, pera, salapi, datong, bread, bled, whatever you call it, mag-aaway din kayo. And nakakahiya man lang aminin. Pero nangyayari po ito na ang malaking away sa tahanan, ang ugat ay pera. Amen. Yung simpleng ano ang babayaran, ano ang gagastusan. Yung cellphone, gumagana pa, bagamat luma, may mas bago lumabas, baga-upgrade na. Maraming ganyan, Brother Tony. Tama. And 20 to 40% sa isang study, sabi sa US, in 2022, ang ugat sa paghiwalay is finances. Yes, sir. So with the right biblical principles, we will be able to understand Amen. ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pera natin. Yes, sir. At yun ang magdidictate ng ating spending habit. Amen. Para pag ang lalaki at babae ay mag-aasawa na, iisa ang kanilang prinsipyo patungkol sa finances. That's right. May mga biblical verses naman tayo, Bible verses by Tony. Let's look at one verse sa Bible. Yes, sir. Yung pinaka-punot dulo, pinaka-ugat ng lahat ng away. Amen. Amen. Umpisahan po muna natin sa napakagandang verse pong ito, Huyat. Alam niyo po, yung Biblia po ay hindi po nagkukulang sa atin na tayo po ay tinuturuan patungkol po sa pag-handle po natin ng finances po natin. Alam niyo po, napakaganda po ng sinasabi po ng Bible sa 1 Timothy chapter 6 verse number 10. Sabi po ng Bible, for the love of money is the root of all evil. Napakagandang verse po neto, Huya, pero minsan nakakaligtaan natin at mali po yung pagkakaintindi natin. Kasi sinabi ka agad, sige, Huya, sir. Basahin mo yung buong Yes, sir. verse. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many Many sorrows. sorrows. Ibig Wow. sabihin, ang pera per se, walang laman tong wallet ko, yung kay ano eh. Ang pera per se, Check na. hindi masama. Yan, may sample tayo rito. Labas tayo ng 20. Ang 20 Sir, yung po, hindi 500. po ito masama. Kulang nga lang pambili ng ano. Di ba? Pero hindi Opo. masama ang pera per se. Ano ang masama? Yung pagmamahal mo sa pera. Amen. Tama, sir. Kung yun ang magdadrive sa'yo sa decision making mo, kung paano ka maka-increase ng income mo, baka menos ng gastos mo, dapat ito ang gagawin ko. Yung pagmamahal mo sa pera na yan, sa salapi na yan, Amen. sabi ni Brother Tony, is the root of all evil. Amen. Hindi lamang sa personal, Brother Tony. Hindi lamang sa pamilya. Palakihin natin. Hindi lang sa ating community or society. Pati sa international setting. Yung labanan ng mga bansa. Bakit? Pera. Access to resources. Maaring natural resources, maaring langis, maaring ginto, diamante. But, kaya gusto na makuha yan is because ito ay maging maibenta at magkaroon ng salapi. Sabi nga nila, ang nagpapatakbo ng mundo ay salapi or ginto. Makes the world go round. That is from the normal perspective. Tama. But Amen. ang sabi sa Biblia, sabi ng Panginoon, lahat ng kayamanan, lahat ng cattle sa mga bundok, akin yan. Sino sabi nun? Yung ating Ama, God the Father. Ibig sabihin, kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay tagamana. Bakit mo problemahin ang pagmamahal mo sa pera? Hindi masama kung pinagpala ka ba, Tony? Amen. At marami tayong nakitang kapatiran na pinagpala financially. Ito. God bless them. Bakit? Tapat sila sa Panginoon. And they made the decisions based on the right principles from the Bible. That's right. Totoo po yan. Kaya napakagandang reminder po ulit ito sa bawat isa po sa atin na ulitin lamang po natin
na hindi po yung pera yung nagiging cause, kundi yung pagmamahal natin sa pera. Kaya napakagandang reminder sa bawat isa po sa atin po dito, kung ang bawat isa po sa atin, gano'n na lamang ba yung pagmamahal natin sa pera? Kasi huyang marami pong pagkakataon sa ating pong buhay na naapektuhan yung ating pong buhay pag mahal natin yung pera. For example, pag mahal mo yung pera, ayaw mo mamiss yung pagkakataon na ikaw ay magtrabaho, mag-overtime, Yun. magtinda ng araw ng linggo, Check. na kung saan napapalitan ng panahon ng dapat sa Panginoon. So doon pa lamang po, napapalitan na natin yung mga bagay na dapat ibigay natin o yung pagmamahal dapat natin ituon natin sa Panginoon, pero napapalitan yung pagmamahal. At ang pagmamahal na yon ay nailalagay natin sa maling pagmamahal. Kakahabol mo. Tama, Kakahabol. sir. That's Para- right. Para lang yan sinasabing lang, nagmahal lang ako, mali nga lang. Oo. Bakit naman yun ang ano? Tapos sabay tingin Sa ka. pera nga lang, Ah? sir, nagmahal. Nagmahal Nagmahal. ako, Sa mali pera. nga lang. Tulad Yun. niyan, nagmahal siya sa pera. Ang pera, sir, walang kasalanan or walang problema kung Nanahimik ang maghahanap pera tayo- eh. Yes, sir. Minahal mo. Totoo yan. Minahal mo nga Nakalintik-lintik yan. yung buhay niya. Yeah, that's right. Oo. Yun ang naging problema. Yun. So, Brother Tony, alam mo, pag sa ganito usapan sa mga taga-subaybay namin, let's do it step by step. Kasi maganda ito eh. Mahabang usapin ito eh. Nakailang preach si pastor dito eh. Unang-una, intindihin natin. Tayo ay dumadaan lamang sa mundong ito. Amen. Amen. Many times, pinag-usapan natin, Brother Tony, tayo ay pumasok sa mundong ito, hubot-hubad, wala tayong hawak na kahit ano. Lalabas din. Aalis tayo, wala tayong dala. Ibig sabihin, ano man dumating sa atin, kita na yon. It is Addition. great gain. It's already a blessing. Sa makatuwid, kung yun ang iniisip natin, kahit pala na, the mere fact na buhay ako, pagkagising ko ng umaga, I should be thankful to God. Amen. Amen. Number 2, wala akong pagmamayari sa mundong ito. Amen. Lahat ay pinagkatiwala lamang sa akin ng Panginoon. Yung aking kalusugan, alagaan ko yan. Bakit? Pinagkatiwalaan ako ng buhay ng Panginoon. Yung aking pamilya, yung aking trabaho, lahat yan. We have to be good stewards. Sabi nga sa Bible, it is required of a man that a steward, that a man be found faithful. Ngayon, kung pagkakatiwalaan ka, hindi sa'yo yan. Yes. Pinagkatiwala lang. Yun. Pinagkatiwala. Pinagkatiwala Amen. lang. Okay, ngayon, sa pera, pinagkatiwalaan ka ng pera ng Panginoon. Yes, sir. Nagtrabaho ka, Mm. kumita ka. Pinagkatiwala. Galing sa Panginoon yon. Pinahintulutan ng Panginoon that you will have the physical strength, yung kaalaman na magtrabaho, whether sa office, whether sa field, kung saan man, para bibigyan ka ng kaukulang sweldo. Ano ang sinasabi sa Biblia? Isang prinsipyo na, ito isang malaking prinsipyo sa Biblia, pag ikaw ay kumita. Ano ang dapat mong gawin? Sister Rona, Malakay 3:10. Yun na, sir, sa Malakay 3:10, bring ye all the tithes in the storehouse, that there be meat in mine house, and prove me now here, saith the Lord. If I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Yun. Ibig sabihin, ang pera ay pinagkatiwala sa iyo, Brother Tony, ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, ito Ibalik. ay binibigay ko sa iyo, but may condition yan. Yung 10%, ibalik mo sa akin Amen. Yes, sir. para lalo kang pagpapalain. Subukan mo lang ako. Kung hindi ko bubuksan ang pintuan ng langit, ang mga bintana ng langit, at bubuhusan kita ng pagpapala pa. Ano ang condition nun? Ibalik mo sa akin Ibalik ang lang. 10%. And sir, kung makikita natin, hindi nga fair, sir, di ba? Kasi sa business, 50-50 kapag Tama. partners. Yes. Pero sa Panginoon, 10%. 90 and 10%, 90 sa atin, 10 Yung lang sa tax natin, Panginoon. magkano? Malaki, Napupunta sa sir. gobyerno, di ba? Lahat naman may tax. Totoo yan. May VAT, may value added. May expanded value added tax pa. So marami yan. Ang dami. Ang sa Panginoon, sinasabi sa Biblia, ibalik sa Kanya ang 10%. Kung ang young man, Brother Tony, at ang young lady, bago sila mag-asawa, alam nila whatever amount I earn, magkano man ang kinita ko, 10% must go back to God. Hindi ko pagmamayari yan. Binata dalaga pa lamang, naintindihan na nila. So hindi na issue sa kanila ang tithing. Tama po yun, no? Kaya napakalaking blessing po ho yan, no? Na habang young people ka pa lang ngayon, tinuturuan ka na kaagad kung paano ka pagpapalain ng Diyos. Di ba? Sa lahat ng nanonood po sa atin ngayon pong gabi, lahat tayo ay gusto nating pagpalain.
Kung tayo po ay nais nating pagpalain, napakaganda pong verse po ito eh. Sinabi po ng Bible, no? Bring ye all the tithes into the storehouse. Kapatid, yung storehouse na sinasabi po dito, hindi po yun yung sa inyo pong bahay, ha? Hindi bangko. Bodega. Oo, sa simbahan. Hindi bangko, ha? Hindi, ha? Ito po ay dapat sa simbahan. Technically, para po yan sa Panginoon. No? Can you imagine, kanina nabanggit nyo po natin, kung ang isang lalaki at ang isang babae ay magkaiba sila ng prinsipyo na pinanghahawakan, sigurado mag-aaway sila. No? Kaya dito pa lamang po, tinuturuan na po tayo as early as now, young people, dapat matutunan na po natin na tayo po ay ibigay natin yung nararapat para po sa Panginoon. Napakaganda yung sinabi kanina, katiwala tayo ng Panginoon. No? Alam niyo po mga kapatid, no, lumabas tayo sa mundo pong ito, ang una nating salita ay, wa. Kasi wala talaga eh. Nakaganyan pa, wala, kaya umiiyak. Wala daw, no? And, Yes, ma'am. Sir Tony, alam mo ba ang kagandahan yan? Kung sa babae at lalaki, sanay sila sa pagbigay ng tithes. Kapag nag-asawa na sila, madali po ang magbigay sa kanilang partner. Kasi sir, Totoo yan. sanay na eh. Hindi na yung, ano ba naman itong asawa ko, gastos ng gastos, konting ano lang. Bili mo naman ako ng kasi kailangan ko sa church, ganun. Ay, wag niyan, gastos lang yan. Yung Ayan. mga ganun. Bakit? Hindi sanay. Pero yung That's sanay na kasiyahan niyang magbigay sa Panginoon, walang issue na yun, sir. Kasi sanay na eh. Para bang nililipat mo lang. Pagbigay sa Panginoon, bigay sa partner. Dahil sa atin, sa Panginoon, partner natin ang Panginoon. Kapag nag-asawa ka, partner mo na din yung asawa mo. That's right. Oo, maganda sinabi ni Sister Rona eh. Wala nang issue. Ibig sabihin, ang sweldo mo, halimbawa mo, 100 pesos, ang 10 piso, hindi sa'yo yan. Huwag mo na pag-isipan kung ibibigay mo ba sa Panginoon o hindi. Hindi sa'yo yan. Pag hindi sa'yo, ano dapat mong gawin ba dito, Tony? Ibalik mo sa Tabi may-ari. na. Ibigay mo sa Panginoon. Non-issue dapat yan sa young man at sa young lady. Ano ang sinasabi? Pakibasa mo, ituloy mo, Sister Rona, yung Malakay 3:10. Malakay. Prove me now herewith. Prove me now. Patunayan mo. Grabe yung na sir, kung saan pa challenge tayo ng Bira Panginoon. na yun. Prove Panginoon me pa. now herewith. Say it, the Lord of hosts. O maliwanag pa, sino ang nagsalita. If I will open you the windows of heaven. Sir, windows to, hindi lang to basta bintana ng kalangitan. And pour you out a blessing that there shall not Bira, be no? room enough to receive it. Hindi barya-barya yung pagtulo, kundi buhos. 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 At hindi lang yun, Brother Tony. May mga Lalagyan. promises, kung itutuloy natin yung pagbasa doon, na sinasabi ng Panginoon, I will rebuke the devourer for your Yes, sake. sir. Ano yung devourer? Yung nakakasira sa atin. Kung ikaw ay businessman, yung mga halaman mo, noong araw, ang malakas kumain ng mga peste, yung mga locust. Kayang sawayan ng Panginoon yan. Hindi ba tayo nagtataka ba dito? Many times nangyari sa kapatiran, sa member ng church, may sunog sa kanila. Yeah. Yung buong paligid ay nasunog. Maliban sa bahay nila. Amen. And I tell you, maraming siya ka-experience ito. At hindi ito tsamba, hindi ito, sabi mo, ay napakaswerte ko naman. Hindi yan ganon. May plano ang Panginoon doon. I tell you, hindi umandar ang sakyan mo bago umalis ng tahanan. Galit ka. Doon ba namang klase sakyan to? Ayaw umandar. Nagmamadali nga ako. Kung halimbawa, pinahintulutan ng Panginoon, Brother Tony, na umandar at doon ka na itirik sa may EDSA, edi mas masakit yung ulo mo. Tama, sir. Ilan sa atin nakasubok? Kung kailan ka na flat, malapit ka na sa vulcanizing. Tama. Maraming beses yan, Brother Tony. Yun ang sinasabi ng Malakay 3:10. That's a blessing. That's Amen. a blessing Blessing. because of your faithfulness. And one of the greatest areas that we could be faithful to God ay yung pinakamamahal natin, the love of money. Amen. So mahirap maging tapat sa finances kasi sinasabi mismo ng Biblia, yan ang nasa puso natin. Yung pagmamahal, yung kasakiman sa pera. Kung yun pa lang ang ma-overcome natin, I believe, ang mag-asawa, Brother Tony, walang issue sa kanila Amen. ang expenditure sa tahanan. That's right.
Sir, balikan ko lang yung sinabi na for the love of money. Sabi nga po sa comment dito ni Ma'am Noy, sa sobrang pagmamahal sa pera, naging obsession na. Kaya nga po kung napapansin natin, lagi sinasabi sa Team Focus si Sir Jao na dati yung mga young people doon nagpipray na sana magkaroon ng trabaho, ganyan-ganyan. Pero nung pumasok na sila sa team preparation, sir, mapapansin mo na ultimo Sunday, totoo yan sir, yung sinabi ka ni ultimo Sunday, kailangan nila lang pumasok kakaipon. Kasi nga daw, gusto nila mag-ipon para sa future nila. Para pagka nagkaroon sila ng partner in life, may ipon sila. Nagpe-prepare Which daw, is, no? yun nga po ang sinabi kanina ni Sir Tony, na sa sobrang pagmamahal sa pera, kahit yung schedule, mga ministry, kinalimutan na nila. Kaya sa Ito team yan. preparation talaga, napakagandang topic itong about sa finances. Naalala ko po, siguro 2 years ago, sir, tinapik na natin itong financial responsibility. Yeah. Amen. Kaya malaking refresh po tayo kung paano dapat natin i-handle yung ganitong klaseng sistema patungkol po sa prepare or pagdating sa finances. So, kaya team preparation, ayan, lagi lang nating i-tune in po na lalo pa tayong matututo na kumbaga nire-refresh tayo kung paano natin i-handle yung ating finances. Ayan, That's sir. right. At saka isa huya, no? Isa po sa nagiging problema regarding po sa pagsasama ng mag-asawa, pag hindi nila naiintindihan yung tithing, alam niyo po, sigurado magkakaroon kayo ng problema. Lalong-lalo na pag dumating kayo sa point na walang-wala kayo. Ano ang gagawin ninyo pag walang-wala ka, tapos may responsibility ka na dapat ibalik mo para sa Panginoon. Pag yan, ginawa ninyong issue po yan, ay pambihira, mag-aaway talaga kayo. Mamaya, magkakaroon ng sumbatan. Walang-wala na nga kulang na nga Uunahin mo pa yung para sa Panginoon. Pag ganyan po ang naging bukang bibig po natin mga kapatid, maaaring iba po yung ating pong naging preparasyon. Kaya sa mga young people po natin ngayon pong gabi, nanonood po sa atin sa ating pong programa, it is a great reminder sa bawat isa po sa atin, kung tayo rin lang naman ay magpe-prepare, mga kapatid, hindi pera ang mag-equip sa inyo para magkaroon kayo ng successful na pamumuhay sa sariling na magandang pagsasama sa inyo pong tahanan. No? Kaya napakaganda po dito, kung gusto natin na pagpalain tayo ng Diyos, ito na tinuturo na sa atin No? Kung gusto mo ng pagpapala, i-prove natin sa Panginoon. No? Kahit na maliit na lamang po ang natira po ninyo sa inyo pong bulsa, no? Alam niyo po, ang Panginoon po ang gagawa at gagawa po ng paraan. Alam niyo po, huya, no? Isa sa naranasan ko po, no? Sa akin po, bilang meron na rin pamilya, alam niyo po, dumadating talaga tayo sa pagkakataon na talagang walang-wala No? Parang, pambira, last money ko na to. Kailan pa yung Kailan pa yung sweldo? Last money. Last money, di ba? Pambira, paano yan? Anong gagawin natin dito? Pero alam niyo po mga kapatid, napakadaming beses ko po na-prove na totoo ang Panginoon. Amen. Ang Panginoon talaga ay hindi ka pababayaan. No? Kaya ang kinakailangan lang talaga natin, i-prove natin yung tiwala natin sa Panginoon at ang Panginoon din ang gagawa ng paraan para pagpalain tayo. May mga times na walang-wala, pero may mga unexpected blessings na dumadating, napakadami. Alam mo, Sir Tony, may idagdag ako dyan na personal talaga. Simula dyan, April Sir Roy, ito yung yung nag-disciple sa akin sa province, sir, bigla siyang nagbibigay sa akin 1,000 monthly. Ang Wow. ginagawa niya sa Sana akin, Sana all. hindi ko talaga sir, sabi lang niya na, pangdagdag mo to sa mo, dahil alam ko na wala ka ng trabaho kasi nalaman niya na wala akong work. Sige ate, thank you po ha. Pero prior niyan, alam yung ginagawa ko, kapag merong hindi to para nagtataas ako ng sir, just just to share how God works base dito sa natin, Amen. personal experience. Every time si pastor, sasabihin niya na, meron mag-raise ako ng ganito, kahit wala pa akong alam saan ko yan kukunin, nagko-commit na ako niyan, sir. Panginoon, gusto kong maging part niyan. At nag-iisip na ako, lalo na Amen. itong wala akong trabaho na, saan ko kukunin yon? Kahit wala pa akong inasahan, Panginoon, yun yung amount na ibigay ko. Magbigay ako ng... Amen. Amen. Alam niyo, simula April, may binigay, hindi ko lang maalala kung anong activity natin noon ng April. Tapos May na naman ko, Panginoon, nag-raise na naman si pastor, meron na, simula yung April, May, June, July. Last ngayong sir, itong ng mga kabataan. Sabi ko naman, balikatan. Panginoon, gusto kong magbigay ulit. Kung dito ko siya kukunin sa aking allowance.
So kinuha ko na, binigay ko na. Nag-message, sir, anong GCash number mo? Nag-send sa akin ng 1K. Binigay mo Amen. number ko. Pwede Gcash rin, number. sir. Bira. Bigay ko rin kaya sa akin. Alam mo ba, sir, ma'am, yun doon ko nakita na, sabi ko sa kanya, ate, thank you, Hadel. Alam mo ba, lahat ng binigay mo sa akin, kabahagi ka dahil binibigay ko din yun sa Panginoon. So anong sabi niya na, alam mo ba, salamat sa puso mo dahil alam kong marami kang pangangailangan, pero inuuna mo yung gawain ng Panginoon. Kaya Amen. sa mga viewers natin ngayon, huwag kayong matakot magbigay. Subok ko na Amen. yon. Pag nagsabi si pastor, ay ang lakas ng loob ko, bakit? I claim the verse. Yun. Pinapabuhay ko yun. Yes, Sister Ara. And sir, kasi may nabasa lang po ako dito. Sabi niya, hi po sir, I'm a new member of the Team Prep. Si Ma'am Althea Mendoza Angana. Watching daw po siya from Amaya, Cavite. Wow. Shout out nakita to ko you, lang. Hello po Althea. and Good evening. keep watching lang po, ma'am. Marami po kayo Welcome to Team matututunan Prep. dito. Alam Ayan mo, po. Welcome. Brother Tony, Sister Ara and Rona, may magandang verse din sa Matthew 6:19 and 21. Pakibasa mo, Sister Ara. Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Yun. Ito, kung iduduto natin ito, Brother Tony, sa principle of tithing or giving back 10% to the Lord, ang sinasabi naman sa Matthew 6:19, huwag tayo mag-ipon ng salapi dito sa sanlibutan. But let us lay up our treasures in heaven. Anong Yes, ibig sir. sabihin nun? Baka naman may mga pilosopo magsabi na, paano ka magbangko sa langit? Ibig sabihin lang doon, yung ating treasure, we should prepare not only for this life, Amen. but for the afterlife. Pwede sa langit tayo. Ano yung sinasabi na gusto mo mag-ipon dito? Yung sinasabi mo, Rona and Brother Tony kanina, dati wala kang trabaho, nanalangin ka, Panginoon, kailangan ko ng trabaho. Nabigyan ka ng trabaho. Ngayon, pati linggo, gusto mo, mag-overtime ka. Yes, Kasi sir. mas malaki ang bayad Sayang eh. at the expense of church time. Kung wala kang church sa mga taga-subaybay namin, how many of us have missed family time just because mag-overtime tayo at gusto natin ng extra income pa? I understand kung talagang pursigido ka kasi kailangan mong kumita. But it should not interfere, number one, first and foremost, with time for God. Because you are not here to lay up treasures on earth, Amen, sir. but Amen. treasures in heaven. And ang pinakadulo ng verse 21, sabi diyan, Sister Rona, kung nasaan, for where your treasure is, there will your heart be also. Yun. Tumpak, sir. Kung nasaan yung kayamanan mo, naandun din ang puso mo. Hindi man natin aaminin yan. Ay, my goodness, Brother Tony. Hindi man natin aaminin yan. Lahat tayo ay guilty dyan. Amen. Amen, sir. Totoo, Amen. sir. Nandito ka, nakaupo, ang isip mo ay nasa bank account mo. Nakaupo ka rito kasi alam mo may pipick upin kang malaking share mo sa kinita mong paikutan o whatever. Ibig sabihin, kung nasaan ang treasure mo, human nature, naandun yung puso mo. Puso mo. That's right. Kung para sa'yo, treasure mo ay yung pera mo, nandun yung puso mo. But if you believe that your treasure is in God's ministry, andun yung puso mo, Sister Rona. Tama, sir. Kaya mong i-sacrifice lahat. Tulad ngayon, sir, kaya ito yung Friday ko na hindi ako masyadong prepare. Dumating ako, halos mag-start na tayo dahil may report na hiningi yung boss ko, sir. Pagka-send ko, mag-i-8. Hindi ito yung kailangan ko. Kailangan ko na mas accurate daw. Papuntahin ako doon sa namin, sa IT namin para ayusin. Pang time, hindi ko yun matatapos ng 30 minutes. Pasensya na, sir. May program kami ng 8:30. Sikapin ko na lang yan ng matapos ko ng weekend. Basta weekend. Yun. So yun ang inano ko, sir, dahil ako nang bahalang gagawa ng paraan paano ko yun maibigay sa time na yun. But never na isacrifice ko ito dahil sa baka anong sabihin ng boss ko. Na ako personally, kahit noon, saan man akong company, pangatlo ko na ngayon, sir, wala akong takot.
tanggalin mo ako kung gusto mo dahil hindi ko maibigay yung ano mo. Hindi ako mag-overtime Amen, kung may amen. church ako. Wala akong pakialam dahil malakas ang loob kong kaya kong gawin yung trabaho ko kung kasama ko ang Panginoon. Pero kung maibaliwala ko ang maisang tabi ko ang Panginoon, doon na. Tulad ngayon, wala mo nang libre-libre ha. Kasi sabi ni Sir Hiner, first fruit. First fruit nga daw, sabi. Sir, basahin ko lang kasi si Ma'am Maganda. Davia Maganda Ben yung mga comment. Agusa Chelly. Ito po yung baguhan pa lang, sir, na dito sa church from Luce. Ayan, from area po ni Sir Rudy. And last time nanonood din siya. Sabi niya, I experienced how God answered my prayer po. Nung time na wala kaming bigas, nangutang ako sa auntie ko ng 500. Imbis na utang, binigyan niya ako ng 1K. Wow. Grabe, naiyak talaga ako that time. Amen, So, amen. ayan. Amen, amen. Sabi niya, very timely daw po yung topic, sir, kasi plano niya rin daw pong mag-work. So, at least alam niya na po ngayon ano yung ipapriority niya. Kaya di ko po alam kung ito po ay single or may family na po. Kaya sabi niya, kaya gusto kong mag-work dahil may goal akong mag-commit sa gawain ng Wow, good. Panginoon. Amen, Amen. ma'am. Amen Great po. investment. Amen. Alam mo ba, Tony? Sa mga taga-subaybay natin, look into the verse, Matthew 6:19 to 21. Tignan nyo yung sinasabi doon na, for where your treasure is, there will your heart be also. And ito applicable sa kahit sinong tao. Kung para sa'yo, ang treasure mo ay yung pamilya mo, naandun yung puso mo. Kung para sa'yo, ang treasure mo ay yung bago mong cellphone, naandun yung puso mo. Totoo, May sir. ginagawa kayo, iniisip mo ano na kaya yung Gusto pala pinakabagong cellphone. no? Gusto mo kasama mo parati yun. Kung ang treasure mo is God's ministry, naandun yung puso mo. If your treasure, Brother Tony, is your money, naandun yung puso mo. Yes, sir. At hindi ka mapakali. Alam mo, human nature, di baling, ganito lang muna tayo, tiis-tiis muna tayo, ha? Pero ang laman ng passbook, malaki. Malaki. And then, pupunta, titingin. Uy, malaki na ang pera ko. Kinikilig Sa ba yan? Gcash, uy, malaki na ang laman ng ano ko. Pero ayaw mag-withdraw. At ayaw bumili, ayaw gumastos. Magtiis lang daw muna. Saka na pag lumaki na. Ang tanong, hanggang kailan ka magtitiis? Tama, sir. Baka kunin ka na bukas, Yun. di ba? Sabi nga ni Pastor, Ara, Ano, yan, continue muna, sir, kasi basahin sabi nga na. ni Pastor nung Sunday, di ba sabi nung rich man, marami na akong ani. Etong gagawin ko. Tibagin ko yung mga barns ko, yung mga bodega ko. Magpapatayo na mas malaki para pag-imbakan ng mga kita ko, mga ani ko. Kumbaga sa modern setting, malaking kita na negosyo ko, dagdagan ko yung mga deposit ko sa bangko, mga investment ko. At ang gagawin ko, maupo ako, I will eat, drink, and be merry. Sapagkat naabot ko na ang gusto ko maabot, mag-enjoy na ako sa buhay. Ano sabi ni Pastor nung Sunday, Brother Tony? Sabi ng Panginoon, Mangmang. Mangmang. Muntik na, muntik na. Iba kinabot si Pastor. Mahirap na. Nung Bible study yun kay Brother Bernie, di ba? Ang sinabi ni Owen, ito, nasa Biblia ito. Sabi ng Panginoon, thou fool. Kung sa Tagalog, mangmang. O Ang ibang word, huya. ulul. Sabi ng Panginoon yan. Eh halimbawa, kukunin ko ang buhay mo ngayon. Sino ang makikinabang sa pinag-imbakan mo? And that is very true, Brother Tony. We have seen it happen many times. Amen, sir. Sa ngayong panahon, ang dami-dami mong salapi, ang dami-dami mong investment. Yung iba dyan, may real estate ako rito. Pag tumaas yan ang value niyan, saka ako na ibenta. Dito may savings ako sa ganito kung anong mga bangko-bangko dyan. Ngayon, mag-i-enjoy ka na sa buhay mo kasi marami ka na naipon. Eh, halimbawa nga, na-aksidente ka, namatay ka, whatever, Ayun. kinuha ka ng Panginoon. Sino makinabang nun? Ang sasabihin ng mga kamag-anak Yung mo, naiwan. ang bait talaga ni Thank Tito you sa pamana. sa pamana niya. Yung hindi naghirap, nag-enjoy. When in fact, ang design ng Panginoon, wala ka namang pagmamayari dito, pinagkatiwalaan ka para magamit mo for God's glory. So, pag-isipan natin po yan, mga taga-subaybay namin, where your treasure is, there will your heart be also. Amen. Yun ay isang, I would say, pangalawang prinsipyo ng young man and young lady that you could learn while preparing for marriage. Yung una is about tithing. Number 2 is about laying up your treasures in heaven, not on earth. Alam mo, maraming example yan, Brother Tony, yung kayamanan natin. Ang dami mong naipon, nakaroon ng bank run, nag-withdraw, yung iba ayaw na i-release ang pera nyo, hindi mo makuha. Yun ang pag-imbakan mo, yung bahay mo, binuhusan mo,
nasunog. Rust and moth doth corrupt. Amen. Nasisira siya. But if you lay up treasures in heaven, hindi siya masisira. Amen. Hindi siya pwedeng nakawin. Bagkus may pagpapala pa mula sa Amen. Panginoon. Amen. Sir Good. Roy, dagdagan ko lang po yan ha. Naalala ko yung treasure na yan, sir. Dahil that was 2010. Bali, 3 years akong Kristiyano. Nasabi ng brother ko, pag every time na bababa siya, sasabihin niya sa akin, magkano na ang laman ng bangko mo? Ng bank book mo? Sabi ko, wala. Doon. Tuturo ako na doon. Sabi niya, hindi, mag-ipon ka dito sa lupa para makain ko. Wala naman akong kailangan dahil binibigay naman ng Panginoon. Every time, mga ilang years yun ang tanong niya. Pero time to time, nakikita niya na nag-enjoy ako sa buhay ko. And sa mga working dyan, nasasabihin yung, Ma'am, nasasabi mo lang yan dahil wala kang ginagastusang pamilya. Bigyan ko kayo ng sekreto. Alam yung prayer ko sa Panginoon? Dahil noong working ako, hindi pa ako Kristiyano, sir, ang sinasabi ko, magtatrabaho ako para sa family ko. Pero nung nakilala ko na ang Panginoon, inuuna ko na ang para sa Panginoon. So ang sabi ko na ngayon, Panginoon, para patuloy akong makapagbigay, ikaw nang bahala sa pamilya ko. Ikaw nang magbigay sa pangangailangan nila. So ano po ang nangyari nung nag-decide ako ng ganyan? Bakit ko kailangan pang magbigay sa family ko kung yung blessing, sir, direct na binuhos doon sa family ko? So may kailangan pa ba akong gagawin? Wala na. Dahil una, ginawa ko yung, kung i-check nyo ako, sir, walang laman yung bank account ko, sir. Pero, Sige, ma'am. sa langit, alam kong meron. Amen. Yun ang sigurado ako. Alam kong meron. I-check natin Bakit? mamaya. Oo. Dalawa kasi yung bank account ni Ma'am Lorna. Yung, Baka yung isa walang naman. Nilagay ko yung aking account sa langit, hindi Amen. dito sa lupa. At ang blessing nun, sir, papasok tayo sa Philippians 4:19. God will provide. May mga Amen. bagay na na-experience akong, kung ako lang, sa trabaho ko lang, hindi ko ma-experience yan. But dahil inuna ko ang Panginoon, yun na yun, sir. Blessing na walang katapat. Amen. Kasi Ara. Marami, sir, ang nakaka-relate sa Oo. topic natin Basahin ngayon. muna natin. Basahin ko muna, sir, kasi dumadami sila. Marami Yun. yan. Basahin mo. Si Ma'am Noyes muna sabi niya, as early as now, kailangan na talaga unahin ng mga young people ang time for God. At the same time, natututo na din ng time management. Totoo yan. Yun. At meron din dito, sir, sabi niya, good evening po, team preparation, watching here from Cainta Rizal. Member po ako ng CBBC Cainta under Pastor Michael Nabo. At ang sabi po niya, first time niyang manood ng The Preparation po. At meron siyang, dito sir, comment, sabi niya, meron po akong isi-share. Grade 12 student po ako, and student po ako, wala pa po akong asawa. Pero ang desire ko po talaga is mag-asawa ng believer na nasa ministry. And inaantay ko po talaga yung God's will kung sino yung mapapakasama ko in the future. Talagang inaantay ko. Makakasiwang Si yata Kuya- yun, ah. Andito po yung God's will. Inaantay. Nagre-react si Kung Wang, eh. sino mapapangasawa ko in the future, talagang inaantay ko ang right time para mag-asawa. Talagang pinapaalalahanan ako ni Pastor na study first muna Amen. daw ako. Tama yun. Unahin ko munang mag-aral sa kayong family ko and ang pastor. And yun yung inspiration ko, hindi yung panliligaw. Yan po ang totoo, sabi niya. Amen, amen. And Lalaki yan, ba yun, babae? Babae Babae po, po yan. babae, Okay. babae. Andito, pinag-react. And then si Ma'am Dayan Valencia po, sabi niya dito, it's true po, Sir Roy, kapag po inuna natin mag-tithes, it will fall in order. We will be amazed sa gagawin ng Diyos sa buhay natin in terms of inner peace and fulfillment. Pag po giver tayo, lalo na sa gawain ng Diyos, binabalik din po ng ni Lord sa Amen, atin amen. ng higit pa. Ayan. Yan po ang Alam mo, mga... Yes, Brother Tony. Ang ganda nun, yung binibitawan na salita ng batang ito, 12 years old, no? Maring some of us, medyo nakakatawa. Yes po. Kasi parang 12. Pag-aasawa ka agad yung Yeah. parang binabanggit niya. Pero alam niyo po, naalala ko yung tinuturo ng ating pong pastor. Hindi nakakahiya. Dapat nga, mas Yes, maganda, amen. naturuan Bata pa. habang bata pa. Kasi sa ayaw mo natin na sa hindi, darating at dalating talaga yung buhay ng batang yan na sila ay mag-aasawa. Kaya napakaganda na natuturuan, nakakapakinig yung mga batang ito na sila ay mag-focus muna sa Panginoon, mag-focus muna sa pag-aaral in order for them na sila ay mas maging handa pag dumating na sa point ng kanila pong buhay na may inilaan ng partner sa kanila yung ating pong Panginoon, at least hindi sila magkakamali
sa kanila pong magiging desisyon. Pag sila po ay tama yung kanila pong preparasyon. Alright? Yun. Alam mo, may isang verse pa rito, Sister Rona. Luke chapter 16, verses 10 to 11. Yes, sir. Pakibasa mo. Napakagandang verse. He that is faithful in that which is less is faithful also in much. And he that is unjust is unjust also in much. If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? Yun. Ang sinasabi po doon, mga taga-subaybay namin, if you are faithful in small things, you will be faithful in big things. Yes, sir. Huwag nating sabihin na, saka na ako mag-commit sa Panginoon pag malaki na ang kita ko. Saka na Ngayon mag-time. Amen, na mali, amen. hindi ka makapagbigay. Lalo Yun, na kung yun, malaki. What a great Tama, verse. sir. Amen, amen. Di ba? Let us look at first ano sinasabi ng Bible. Moreover, it is required of a steward that a man be found faithful. Regardless kung magkano meron ka, if you are a steward, yung pinag-usapan ng Brother Tony, Sister Rona kanina, Sister Ara, tayo ay pinagkatiwalaan lamang ng Panginoon. So we are stewards. Hindi pinag-uusapan magkano ang pinagkatiwala sa'yo. Malaki man o maliit, let's just say maliit, ano ang prinsipyo kanina? Give your tithes and offering. Number 2, ano sinasabi na kanina? For where your treasure is, there will your heart be also. Ngayon, ang sinasabi rito, if you are faithful in little things, you'll be faithful in big things. Kung maliit lang kinikita mo, ang sinasabi ng Biblia, the principle is the same. 10% of that belongs to God. Hindi 10% ng malaking kita. Tama, sir. Kasi yung iba, sir, sinasabi, saka na pag 1,000 a day na ako, pwede na ako magbigay ng 100. Eh kahit yung sa 100 Hindi na ka nga kita mo, makabigay ng piso. Yun. yun na nga, sir, eh. 10 Manghihinayang na. pesos lang Eh, kung yan. sinabi ng Panginoon sa'yo, bulahin mo, tingnan ta, Pwede piso nga nga. hindi ka makabigay. Although exaggeration lang yan, the principle behind is, if you are faithful in little things, you'll be faithful in great things. Totoo, Amen. sir. At kung ikaw ang Panginoon, paano kita pagkakatiwalaan ng malaking bagay? Sa maliit nga, hindi kita mapagkakatiwalaan. You could not even give back to me yung maliit. Tama, sir. How much more yung malaki? Ay matuto ka muna sa maliit. Amen. Good, Tama. good, good. Sakto sir yung comment ni Sir Miguel. Sabi niya, mas madaling magbigay ng tithes pag maliit pa lang ang kinikita ng tao. Pero pag malaki na, nandun na yung temptation. Kaya mas maganda na makontento na lang sa work na binigay ng Diyos na meron tayo at yung kinikita natin. Alam mo yung Ayan. sinasabi dyan, sa being faithful, it is the same principle na sinasabi sa Proverbs chapter, train up a child in the way you should go, 6:22. 22:6. Sinasanay mo muna ang isang Krisyano na magtatayad sa maliit na bagay, maliit na halaga. And when he is old, he will not depart from it. Para pag lumaki ang kita niya, sanay na siya. Anong application sa buhay ng asawa? Hindi na maging issue sa inyo yan. Totoo, sir. Sabi mo ka na Rona, hindi na issue sa inyo when it comes to tithing. Yung mag-asawa, bakit? Binata ka pa, dalaga ka pa, nagbibigay na kayo ng tithes. And from the perspective naman Amen. ng Panginoon, mapapagkatiwalaan ka. Eh, sabi ng Biblia eh, Prove me now. prove you now. And then, how will I trust you sa malaking bagay? Sa maliit nga, di kita mapagkatiwalaan. Patunayan muna natin sa Panginoon, sa maliit na bagay, we could be trustworthy stewards. Totoo po yan, sir. And, sir, bibigyan ko lang ng tips sa mga ladies natin. Dahil, Yan, Songbird, yan, yan, alam yan. na, di ba? Madaming online. Alam niyo yung ginagawa ko? Pagkasahod, sir, automatic. Tulad ngayon, automatic yan pagkabigay, lagay sa sobre, dahil first fruit. At kahit nung una ko pang work, automatic yan. Tapos pag-check ko, tapos nang bayaran ko lahat, wala nang matitira sa akin, sir. Eh, meron ako sa cart. Eh, magsisale. Alam niyo yung sinasabi ko niyan, ladies? Panginoon, alam mo, ang ganda nito. Bagay ito sa akin. Maganda ito pang church. Kasi hindi naman ako bibili ng gamit, sir, apart from church. Spiritual naman. Oh, spiritual. Alam niyo ba, Panginoon, pag ano na to, bibilihin ko to. Panginoon, gusto ko to, Panginoon. Pinasabi ko sa Panginoon, sir, na gusto ko to. Panginoon ang nagpo-provide. Nakukuha ko yung isang bagay, minsan, ako mismong makakuha nun or through channel of blessing, sir. Kaya, yun na yung sinasabi ng Panginoon, prove me now. Kaya, subukan nyo, totoo yan. Yun. That's right, Brother Tony, that's right. ang flow natin for tonight's episode, nilalatag natin yung mga prinsipyo mula sa Biblia. Yes, sir. Sapagkat ito ay part ng preparing for marriage on the financial side. Yes, sir.
habang wala ka pa sa buhay mag-asawa. Young man and young lady, prepare financially. How? Looking at the principles of the Word of God when it comes to finances. Next episode, Brother Tony, pag-usapan naman natin yung application ng mga prinsipyong Good. ito Amen. Yes. pag nag-asawa na. Amen. Maganda yan, Kuya. Kasi I believe, sabi mo nga, maraming hiwalayan sa US in year 2022 statistics, 20 to 40% ang ugat ay pera. At tayo mismo, kayo mismo mga taga-subaybay namin, I believe, alam ninyo, may mga kilala kayo na nag-aaway dahil sa pera. So I believe, Brother Tony, by applying these principles sa buhay mag-asawa, maraming maiwasan problema. Tama, sir. Next week, talakayin natin yung application ng mga prinsipyong ito na mula sa Biblia. Amen. Amen. Sa financial aspect ng buhay mag-asawa. Amen, amen. Kaya as we close our topic ngayon pong gabi, meron lamang po akong bibitawan na magandang prinsipyo na ating po matutunan. Please do not let your finances will determine your spirit. No? Kasi ganyan po yung isa pong tao eh. Maganda yung iyong pakiramdam pag marami kang pera. Pag Maraming wala, friends. sumpungin. Di Brother ba? Tony, yung Problema yan. Sabi mo, as we close, yung sinabi mo yan, Dinagdag- mahaba yan. Mahabang Inopen. talakayan yan. Baka na pag-usapan yan. Ituloy mo, Brother Tony. Totoo yan. Kaya napakagandang reminder sa bawat isa po sa atin po dito na hindi dapat yan ang magdedetermine ng ating pong excellent spirit. Kasi pag meron tayong excellent spirit, yan ang mag-equip sa atin para masabi natin that we are well prepared in terms of sa pagsasama o sa pag-aasawa. And lalong-lalo na sa usapin natin regarding po sa finances. Kaya napakaganda na ibinabalik po namin ang bawat viewers namin ngayon pong gabi na dapat kanino natin ilalaan yung ating pagmamahal, kanino dapat tayo o saan tayo dapat maglalaan ng ating investment. Wala pong iba kundi sa ating pong Panginoon. Kaya you will be blessed, mga kapatid. Ikaw lalaki, ikaw babae, pagpapalain kayo ng Diyos kung pareho ninyong pinaniniwalaan ay tinuturo po ng Biblia. Sinisigurado ko po sa inyo dahil yan po ay tinuturo po ng Biblia, hindi kayo magkakaroon ng problema in terms of finances. Kaya mga kapatid, sa mga young people na nanonood po ngayon pong gabi, napakagandang reminder na mas pagpreparan natin yung ating pong sarili more on spiritually para alam din natin kung paano ma-manage yung ating finances. Alright, sir. Yes, sir. Brother Tony, kaya may konting time pa naman tayo eh. Gusto ko sinabi mo eh. Yes, sir. Don't Do concern. not let your finances Determine your determine excellent your spirit. excellent spirit. Alam mo, totoo yan. Pag alam natin yung ating pitaka maraming laman, masayahin tayo. Totoo yan. Totoo yan. And yet, pag walang laman, ingat na ingat ka, baka may masahin Totoo kang mani sa gilid. That's Babayaran right, mo. yeah. Or sumpungin ka kasi alam mo Tama, wala kang sir. pera. That's right. Hindi dapat ganun. That's It right. must be the other way around. Amen. Our excellent spirit must impact all areas of our life. Yes, Yes, sir. sir. At may prinsipyo pa niyan si Pastor, sir. Huwag nating hayaang kontrolahin tayo ng pera. Tayo ang magkontrol ng pera. Naku po, isang buong session na naman yan. Ang dami, no? Tayo ay kontrolado ng pera. Dapat tayo mag-control Control ng ng pera. pera. Wow. Sister Ara. Ayun, paano kung walang pera, ma'am? Buti pa daw yung Ano naman? pera may tao. Yung tao walang pera. Ay, Yun. buti pa yun. Ayun, maraming Shout out tayo. salamat. Yes po. Okay, shout out sa Ayun. mga taga-subaybay namin. Madam Christy Desa from Cavite. Good evening po, Madam. Shout out to you. Juan Lian from Negros. Althea Angana. Silery Ray Zamora. Ashley Grace Cominghod. Janelia Alba. Neil Flor. Maria Lucera. Yusela. Si Yusela. Bata ko yan. Manatan. Giovanni Purog. Kilya Skyla. Gracia Magandag. Edeline Sambahon. CBBC Kainta. Graham Fontanilla. Myra Mendoza. Missions natin. Pastor Ian Juarez. Pastor Lowe de la Cruz. Pastor Bernard. Ma'am Tess de la Cruz. Shout out sa iyong lahat. Amen. Amen. Alright. So Sir, ngayong gabi. 109 po Okay. yung ating inabot na viewers. 109. Maraming salamat po sa Amen. inyo lahat. Amen. Alright. So, meron pang nag-join sa atin sa Google Meet, Sir Wang, sir? Wala na. Alright, sige. Sir, shoutout ko lang yung area leader ko nanonood. Sir Maki at ang nakalagay BIG. Magandang gabi sa inyo dyan, sir. Nanonood dyan watching from Apo Bay. Ay, from Apo Bay. Yun, sir. Ang layo. Malayo-layo rin. Yan, sir.
Amen, amen. Nga, ako po ay naniniwala na once again pinagpala po tayo sa ating pong pinag-usapan ngayon pong gabi. No, actually madalas na itong nagiging topic ng ating pong pastor, pero alam niyo po kung bakit tayo na ibabalik po sa ganitong usapin kasi hindi pa rin natin na-apply eh. Tama, Kaya sir. napakaganda na ulit-ulitin natin, hindi natin alam kasi may mga pagkakataon sa ating pong buhay, iba yung dating sa atin ng ating napapakinggan. Totoo Kaya yun, sir. kaya wag nating panghinayangan at wag natin baliwalain yung ganitong klaseng usapin dahil ako po ay naniniwala na malaki po ang maitutulong po nito sa bawat isa po sa atin. Hindi lamang po sa mga young people, kundi sa mga may asawa na rin po. Sir, Alright? shout out daw po sa True Chicken Crew, sabi ni Sir Henrico. Ayun, And ma'am. of course, Songbird, shoutout ko din ang aming Mang Inasal. Crew doon. Open na Iba kami talaga sa... si Ma'am Rona, Bayan- sir. Bihira, lang, pwede bang bayan makapagat ng dyan, inasal. Andy Rice? Punta na kayo ngayong weekend doon sa May Bayana Road lang yan. At sa lahat po ng mga viewers natin, maraming salamat at sana po marami din kayong natutunan na wala kaming ibang ibinahagi sa inyo kung hindi prinsipyo mula Amen. sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Brother Tony, special shout out. PJ Calmada, shout out to you. Coach Julius Marcos ng Philippine Fleet Badminton Team. Julius, shout out to you. And syempre, lahat ng Philippine Navy Women's Basketball Team, Janelle and Company, nanonood kayo as a group. Shout out to all of you. God bless you all. And Brother Tony, Yes, sir. bago makalimutan, Sister Christy, Yun. shout out to you. Love you to the max. Amen. Sir, buti na lang binanggit mo, sir, yung Ascom Boys and Ascom Girls Ask your natin. boys, shout out to all of you. Sir, And may West nagpapa-shoutout Bangtan. din. Si Ma'am Flor Del Lisa Romo. Flor, shout out to you. Shout Flor out, Delisa sir. Romo. Kasama ko sa badminton team. Wow, amen, amen. And of course, meron bang nag-send ng picture dyan, Sir Wang? Pwede ba natin may pigita? O pinaprepare pa lang? Sige, sige. Well, anyway, mamaya balikan po natin yan. No, so, kaya po mga kapatid, Si no? Bogs. ah, Sir, Na- syempre, shoutout ko lang yung bago naming kagrupo sa Team Fearless. Sino yun? Si Bogs. Sabi niya, #Team Fearless. kanina pa nagko-comment eh. Hindi Ayun, na hello. eh. Ayan, bago Oo. natin, sir. Ayan. Amen. Bogs, pambihira. Amen. Great to see you, brother. Amen. At ganun din ay nagpapasalamat po tayo sa patuloy po nating panonood na ating po programa, especially sa team preparation. Nawaya ang bawat isa po sa atin ay, alam niyo po kasi, naalala ko yung sinasabi ng ating po, Pastor, pag tayo po ay sagana na, hindi na natin masyadong pinapahalagahan. Pero yan po ang nagiging problema po natin, no? Pag naging sagana na, hindi na natin, kumbaga parang wala na lang sa atin. We are passive sa mga programa kung ano pong meron sa atin. Na kaya napakaganda na balikan natin ulit yung basic. Kasi kung tayo po ay maayos, magaling tayo sa basic or fundamentals, alam niyo po hindi tayo magkakaroon ng problema, especially sa pag-aasawa, pagpapamilya. Alright? Okay, Sir. so next episode, Brother Tony, ay ating pag-uusapan yung application ng mga prinsipyo na tinalakay natin sa gabing ito. Amen. Lalo sa buhay mag-asawa. Yung Yes, prinsipyo sir. on tithing, yung principle on where your treasure is, there will your heart be also, and the principle of being good stewards, lalo sa maliit na bagay. Amen. Amen. Okay? Yes, sir. Sir, bago tayo magpaalam, meron pong comment dito si Pastor Bernard. Napakaganda eh. Sis Evelyn, I love you till the end. Bihira. Yun! Umanat na naman si Pastor Bernard. Amen. Well, anyway, Sir Wang, pwede na pakita ang picture. Sige, pakita natin mga pictures ng Yun. grupo ng Team Prep. Mamara. From Team Patient, ang leader po dyan si Sir Janiel. Ayan, thank you so much po. And from Team Purposeful po, wala po yung kanilang leader, pero ang leader po nila ay si Sir Ponching. Ayan, Amen. meron pa po, Sir. Ayun, mula sa Team Fearless. Ayan, Yun. syempre kasama ang poging leader namin na Sir Emilio Daep. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-send ng picture. Amen. Amen. Well, anyway po mga kapatid, kung tayo po ay nabitin sa ating po naging usapin ngayon pong gabi, huwag po kayo mag-alala. Meron pa po naman tayong ipagpapatuloy po na ito next Friday. Alright, so we are praying that each one of us ay pinagpala sa ating pong programming preparation. We are looking forward that next Friday ay magkita-kita po tayo muli sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all.
fellowshipping with one another as we walk in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. We keep on loving when we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's hearts. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. Fellowshipping with the Father, fellowshipping with the Lord, fellowshipping in the Spirit, fellowshipping with